Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Did I interrupt anything? Napatigil ang pag-uusap nila ni Jack nang marinig ang boses ni Chloe. Nakatayo na pala ito sa mismong main door nang hindi nila namamalayan. Lagi naman itong pumapasok sa eksena. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Chloe sa kanilang dalawa ni Jack. Pareho silang hindi kaagad nakaimik. Hindi naman. Pumasok ka. Lumapit ito kay Jack at humalik sa pisngi nito. Sinadya pang lagkitan ang halik. Iniinggit ba siya nito? Nasusuka siya. Ang kapal talaga ng Jack na to. Kung makahalik sa kanya noong nakaraan, halos kainin na ng buo ang bibig niya. Nakakainis lang na hindi niya maalis ang titig sa mga ito. May dala ako para sa anak mo. Kaagad na napalipat kay Chloe ang pansin niya. Sinisikap niyang gawing normal ang ekspresyon. Pwede ko bang ibigay to sa kanya? Nangako kasi akong ibibigay ko tong regalong to kapag naging maayos ang kanyang surgery. May tatak ng isang toy store na nakita niya sa mall. Wala naman masamang tumanggap ng regalo ang anak niya. Kung mula rito kahit naiinis siya rito. Nasa itaas sila. Baka nasa entertainment room. Pwede mo ba akong samahan, babe? Si Jack na nanatiling walang kaimik-imik ay nakatitig sa kanya. May pag-uusapan pa kami. Tapos na tayo mag-usap. Diyan ka na sa Chloe mo. Napaka-unreasonable nga niya. Ano namang pakialam niya sa dalawa? Excuse me? Tumayo siya at binitbit ang plato patungo sa kusina. Nawala na rin naman kasi siya ng gana. Inilagay niya sa leftovers sa tamang basurahan at inilagak sa sink ang hugasin. Kahit ang maghugas ay kinatatamaran niya. Nagpingkian ang mga utensils na basta na lang niyang binitawan ang mga iyon. Padabog siyang tumalikod at sumandal sa lababo habang nakatukod ang dalawang palad. Dito na muna siya, parang masigip kasi kapag nagsasama silang tatlo, nina Jack at ni Chloe sa iisang lugar. Hinahayaan niya munang ubusin ang oras sa pagtitig sa mga paa na basta niya na lang iginagalaw-galaw. Makalipas ang ilang minuto, nag-angat lang siya ng mukha ng maulinigang may mga yabag. It was Chloe again. And of course, lagi naman itong nandito. Napahinto ito malapit sa pintuan. Nag-aalangang napatitig sa kanya. Pilit niyang kinokontrol, pero may pagkulo sa dugo niya. Basta ang alam niya, nagsiselo siya, kahit hindi naman dapat. May kukunin lang ako. May maid naman, hindi ba? Personal pa talagang bababa ito. Babalik na lang ako, baka naiistorbo kita. Hindi naman. Pumit siya paharap sa lababo at napilitang ituloy ang ginagawa niya, kesa naman manigas siya sa pagkaasiwa rito. Naulinigan niya ang mga yabag nito, papalapit sa ref, at binuksan at sumarado ring muli ito. Maingay man ang pressure sa lumalabas na tubig sa gripo. Narinig niya pa rin ang tunog ng hinihilang upuan. Ipinipinta ng utak niya ang naupong babae. Mas naiilang siya. Mas binilisan niya ang kilos at kaagad na inilagak sa dryer ang mga plato. Hindi na pinunasan ang mga kamay. Alam niyang naupo si Chloe pero napatda rin siya nang malingunan itong nakatitig sa kanya. Kung gaano katagal ay wala siyang idea. Nakikita niyang hindi naman ito talaga pala kaibigan. May kailangan ba ito sa kanya? May sasabihin ka ba? Wala naman. Naisip ko lang na mangumusta. Suminsim muna ito sa baso at tumitig sa kanya. At humingi ng pasensya doon sa huling nangyari. Hindi niya makuha ang ibig sabihin nito.
Ang hirap sukatin ng pagkatao nito. Talagang mahusay itong itago ang tunay na damdamin. Wala yon. Dumaan ang katahimikan sa pagitan nila. Hinihintay niya ang iba pang sasabihin nito. Sa kawalan na masasabi, ay nasuri na niya ang nail color niya. Paano mong nalalagpasan ang ganitong mga pagsubok sa'yo? Matapos ang 2 beses na pagsimsim sa nagyayelong orange juice, ay nagsalita itong muli. Okay lang naman. Kinakaya para sa anak ko. Muli ay pareho silang nawala ng sasabihin sa isa't isa. Nanatiling nakatitig lamang si Chloe sa iniinom nito. Naka-side view ito at kita ang prominenteng tangos ng ilong at magandang shape ng panga nito. Ano pa kaya ang hindi maganda sa babaeng ito? Nakakahiya yatang itabi ang kinakalyo niya mga daliri sa daliri nito. Napakaganda nito sa lahat ng anggulo. Ito ba ang babaeng kayang bitawan ni Jack? Hindi ang nagsusumigaw na sagot sa kanyang isipan. Nakakayamot lang kung paanong magbigay ng nakakalitong mga sinyales si Jack sa kanya, to the point na halos bumigay na siya. Noong inaangkin at hinahalikan siya ni Jack, iba yung konsensya siguro ang nararamdaman nito pagkatapos. O kaya naman, nandidiri kaya ito. Jack and I had our future planned already together. Walang dapat ikagulat. Doon patungo ang usapan. At bakit mo sinasabi sa akin yan? I love him. Muling sagot naman ni Chloe. Kita at ramdam niya sa tatag ng boses at tiim ng mga mata nito na sinasabi nito ang lahat sa kanya. Kaya nitong gawin ang lahat para kay Jack. Ganito rin naman siya kaya nga nakagawa siya na mali noon. At naiintindihan niya kung bakit nasasaktan ito sa ngayon. Dahil nasa pagitan sila ng kanyang anak at ni Jack. Mahal na mahal ko siya. At kasama na roon ang kanyang anak at ang magiging anak namin. Gusto niyang unawain ito. Gusto niyang makita ang sakit na nararamdaman nito para maging mataas ang judgment niya rito. Nangangako ako. Hindi ako makikialam kung paano niya aalagaan ang anak ninyo. Susuportahan ko siya sa lahat. Basta hayaan mo lang siya sa akin. Nagulat siya sa tinura nito. She was almost begging na para bang kaya niyang maagaw si Jack mula rito at kailanman wala siyang tangkang ariin si Jack. Nagsama na sila noon. Sa maikling pagsasama nila noon ay halos naging disaster. Wala siyang ibang napala kundi ang sama ng loob at sakit. Hindi naman ako manggugulo sa inyo. Tuwid itong tumitig sa mga mata niya. Hindi nga ba? Tumayo ito at tinitigan siya. I just hope, Jade. I just hope. Wika nito. Maaaring hahayaan ko si Jack na mahalin ang anak ninyo. Pero hinding-hindi ko matatanggap na may posibilidad na may kaagaw ako sa puso niya. Lalong-lalo na kung ikaw na dating asawa niya. Para siyang lumutang sa mga sinabi nito. Pinanood niya ang bawat paghakbang nito. Paglabas ng kusina hanggang sa muli siyang naiwang mag-isa. Nauunawaan niya ang pinaghuhugutan nito. Bago naman sila dumating ni Jenny sa buhay ni Jack. Lahat naman ay nakaplano na para kay Jack at kay Chloe. Kapag ipinagtapat niya ang tungkol sa dinadala niya, ay pihadong makakagulo siya. Ayaw na niyang makasira ng anuman. Noon, kasal nila Jack at Eliza ang winasak niya. Sa pangalawang pagkakataon ay hindi na niya hahayaan ang sarili na maging dahilan para makasira ng tuluyan sina Jack at Chloe. Dapat lang silang lumugar ng mga anak niya. Hindi tayo manggugulo, anak. Kung sakaling sabihin niya kay Jack, masasaktan lang siya. Kung sakaling hilingin nito
na idadaan sa paternity test ang anak niya. Ayaw niyang sa sinapupunan pa lang ay makaranas na ito ng rejection. Pangako anak, magiging okay tayo. Nanatili muna siya ng ilang minuto sa kusina bago nagpa siyang umakyat sa itaas. Nasa entertainment room, nagmumula ang mga boses ay may tunog na piano. Hindi ko alam na napakagaling mo pala sa ganito. Boses sa iyo naman ni Chloe. Masayang masaya ito. Kalkuladong naglalakad siya palapit sa pintuan. Nagtutugtog si Jack ng piano, katabi nito si Jenny. Habang nakayukod sa isang bahagi ng instrumento naman si Chloe. Umakyat kaagad ang pait sa dibdib niya. Pinapraktis na talaga ng babaeng ito ang maging ina sa anak niya. Kung pwede lang sana niyang palabasin si Chloe. Bahay ito ni Jack. Sigurado ay binili para kay Chloe at para sa magiging pamilya ng mga ito. Yehey! Pumalakpak naman si Jenny niya na matapos ang tinutugtog naman ni Jack. Sina Aling Linda naman at Nurse Agnes ay nakikinood lang at pumapalakpak din. Si Alexa ay tila balisang nakasangsang sa tainga. Ang phone na nanggaling ito sa terrace. Jack, it's Uncle. Inatake si Sir Arthur, kaya kailangang umuwi ng Pilipinas ni Jack. Kinabukasan din ay tumulak ito pabalik ng Pilipinas. Walang ibang maaasahan sa negosyo ng mga ito, kundi si Jack. Emosyonal ito nagpaalam sa anak nila. Kinagabihan bago umalis ito. Ito pa ang nasa tabi ni Jenny. Kay Alexa naman siya tumabi. Babalik si Papa, okay? Halos ayaw na nitong bitawan ang anak nila. Panay din ang paghalik nito sa bunbunan ng anak. Naiiyak siya sa nakikitang sitwasyon nito. Yes, Papa. Tapos dala ka ng pasalubong, Papa, ha? Yes, baby. Pati kay Mama. Sandaling nagtama ang mga mata nila ni Jack. Hindi pa sila ulit nag-uusap simula na magtalo sila. Talagang hindi hinahayaan ang pagkakataon. Pangako anak. Anito na nakatitig sa kanya. Pero lumipas pa ang 3 linggo ay hindi nakabalik si Jack. Panay na lang ang tawag nito sa anak. Sa bawat beses na tumatawag ito, sinisikap niyang huwag lumapit at baka kulitin siyang kausapin ang tatay nito. Nag-aalala siya kay Sir Arthur. Pero para sa kanya, blessing in disguise siguro na magkalayo muna sila. Silip ka ng silip dyan. Bakit kaya hindi ka sumalang doon sa computer? Halos mapatalon siya sa gulat nang bigla na lang nagsalita si Alexa sa tagiliran niya. Sumisilip siya sa gilid ng pintuan. Binabantayan ko lang si Jenny at baka maglilikot siya. Os talaga? Nakakaloko itong tumitig sa kanya. Habang sumisimsim ng Diyos ay hindi inaalis sa mukha niya ang mga mata. Parang hindi ko alam, no? Namimiss mo na si ex. Minsan ay hindi niya masakyan si Alexa. Kung hindi lang talaga nakakahiya rito. Piningot na niya ito. Ito ang nakakasama niya. Ang nakatuwang niya sa pag-aalaga kay Jenny. Iniwan niya ito at nagtungo sa silid nila ni Jenny. Naghahalungkat siya na maaring isuot. Wala na siyang mahanap pa. Mamaya sasama siya kay Aling Linda sa grocery. Bibili siya ng damit. Pero sa ngayon, makukuntento muna siya sa malaking t-shirt ni Jack na naiwan sa closet nito. Ang sarap ng kasisapang amoy ng mga damit ni Jack. Hinahanap-hanap ng anak niya. Ilang ulit muna niyang sininghot iyon. Ang bango talaga. Kahit nakakainis ang mukha ng papa mo, baby. Napabuntong hininga naman si Jade. Magbihis ka na nga. Una niyang hinubad ang suot na sweater. January kaya lagi siyang nakasweater ngayon. Tulong na rin para matabunan ang tiyan niya. Sunod ay ang bestida at tanging naiwan ay ang andis niya. Inaabot na niya ang t-shirt ni Jack nang biglang bumukas ang pintuan. Halos mapulas ang kaluluwa niya sa katawan nang matuklasang direktang nakatutok si Alexa sa umbok ng tiyan niya.
Natigilan naman ito. Eyeballs na lang ang tanging gumagalaw sa kanya habang pinapanood ang paghakbang nito papalapit sa kanya. Nakadirekta itong nakatitig sa tiyan niya. I knew it. You are pregnant. Wala siya makapang sabihin dahil sa kaba. My God, Jade. May prenatal ka na ba? Inaasahan niyang tatanungin ito kung kanino ang ipinagbubuntis niya. Ngunit wala siyang narinig dito. Magbihis ka. Pupunta tayo sa doktor. Okay lang sa'yo na samahan ako? Tumirik naman ang mga mata nito. That signature's Alexa gesture. Kapag naiinis o ayaw nang maririnig sa pag-uusap. Kahit kaninong anak pa yan, that's a blessing that needs some scaring and loving. Kahit kanino. Ganito rin marahil ang reaksyon ni Jack. Kung sinabi niya, mabuti na rin siguro ang paniniwala ni Alexa. Anak, kaya ko nang pumasok sa trabaho. Dad, magpahinga na muna kayo dito sa bahay. Parang batang pinapaliwanagan naman ni Jack ang ama na nakahiga sa kama. Nasa tabi nito ang private nurse na kinuha niya magbabantay rito. Pauwi na raw ito mula sa pag-overtime nang makaramdam ng paninikip ng dibdib. Mabuti at naagapang dalhin sa pinakamalapit na hospital. For the past month, they had been spending time in the hospital. Kumusta na kaya ang anak niya? Hindi siya nakukontentong kausap lang ito sa telepono. Nananabik na siya makasama ito. Pero hinahatak siya ng mga responsibilidad. I'm sorry. At pati ang apo ko ay naagawan ko na ng oras mo. Ano ka ba naman, Dad? Huwag mong isipin yan. Naandun naman si Alexa. Tinutulungan niya si Jade. Si Jade. Umuwi siyang hindi sila maayos. Talagang tinutuo nito ang sinabi. Kapag nag-uusap sila ng anak niya, ay laging hindi nakikisali si Jade. Ayaw niya rin naman magtanong kay Alexa. Baka kung anong isipin pa nito. At alam niyang kukulitin siya nang walang humpay ng isang yon. Maayos ang pagpapalaki ni Jade kay Jenny. Nakakamangha kung paano nito na itaguyod na mag-isa ang anak nila. Baka masyado na kitang naaabala, anak. Huwag ka mag-alala. Sisikapin kong magpalakas ulit para naman makabalik ka sa pamilya mo. Pamilya. Gusto niyang matawa sa sinabi ng ama. Sa opisina na siya dumiretso. Umalis siya sa bahay na hindi malang nakikita ang nanay niya. Lagi raw itong umaalis ayon sa maid. Nakakapagtaka na talaga ang mga ikinikilos ng ina niya. Pagdating sa opisina ay sinalubong kaagad siya ng mga gawain. Sa kabila ng pagiging abala, patingin-tingin siya sa orasan. By 5, dapat ay nakauwi na siya. Just in time naman na nagdi-dinner ang anak niya. Minsan sinasabayan na rin niya ito sa pagkain. Sa wakas na tanaw na niya ang building nila. Excited siyang lumulan sa elevator. Pagbukas niya ng pintuan ng unit, nakita niyang nasa loob si Chloe. Nakasuot ito ng apron at nasa harap ito ng stove. Hi! Malawak ang ngiti nitong bumati sa kanya habang pansamantalang iniwanan ng tingin ang mabangong hinahalo nito. Sa tabi nito ay naka-on ang tablet nito na nakatuon sa isang cooking channel. Hi! Hindi niya makuha ang kanyang boses. Wala ka bang show ngayon? Inilapag niya ang cellphone at susi sa island's counter at sumandal sa pader habang pinapanood si Chloe na tinitikman ang sauce ng kung anong niluluto nito. Nakikita niya ang pagpupursige ni Chloe. Sa wakas pinatay nito ang stove at inasikaso naman ang pasta. Mag-shower ka na muna or kung gusto mong kausapin ang anak mo habang naghahanda ako ng dinner. Nakikita niya ang lahat ng effort nito pagdating sa kanyang anak at lalong-lalo na sa kanya. Okay, pinulot niya ang case at cellphone niya. Jack, eksaktong paglingon niya nang pumulupot ang mga bisig ni Chloe sa kanya.
Huli na namatantong hinalikan na siya ni Chloe. Hindi malalim ang halik nito. Sakto lang para malasahan ang mentos sauce sa bibig nito. Take your time. Malambing na pinisil ni Chloe ang pisngi niya. May kakaiba sa kislap ng mga mata nito. Mas pinili niya ang tumambay muna sa terrace. Inaaliw niya ang sarili sa pagtanaw sa dumidilim na paligid at nagkikislap ang mga ilaw sa labas. Tila ba napaka-perpekto na. Uuwi siya ng bahay habang inaayos ng kanyang asawa ang pagkain nila. Na sana nga ay si Chloe. Masaya siya pero may kulang sa kasiyahan. Kakatuwang hindi niya mahanap ang tamang saya kahit nadadalas na itong ginagawa ng nobya. Napukaw ang pag-iisip niya nang tumunog ang phone. Kanina pa naghihintay ang anak mo. Anong balak mo? Paghintayan siya hanggang sa mamuti ang mga mata niya. Bagyan niyang inilayo ang phone sa tenga. Tita, papa ko na yan. Kapag naririnig niya ang malamyos na boses ng anak, ay napangingiti talaga siya ng bigla. Saglit lang ang lumipas na magkaharap na sila sa screen ng anak niya. Hi baby. May simangot naman ang mukha nito. Unang beses ito. Mabait ang anak niya. Pero may mukhang kagaya niya itong maikli ang pasensya. Sorry. I love you baby. Yun lang naman ang kinailangan niyang sabihin. At aaliwalas na ang mukha nito. Hindi kagaya ng nanay nito. Anong kinakain mo? Nakaupo ito at inilagay sa mesa ang phone niya. Fruits and shake po papa. Wow, mukhang masarap yan ah. Gaano man nakakapagod, nagiging magaan ang pakiramdam kapag kausap ang anak niya. Gawa po ni mama para sa akin at sa baby. Napatas ang kilay niya sa narinig. Baby? Yes po papa. Hindi sinasadyang natabig ng bata ang baso nito. Bubuhos iyon sa laptop kung hindi lang maagap na napulot ng kung sino man. Hanggang sa nakatutok mulang screen kay Jenny. Careful anak. It was Jade. Palitan man ang boses ng kung sino man ang nasa kabilang end. Pero kilalang kilala niya ang boses ni Jade. Jade's voice was a standout. Napaka-sweet, napaka-kalma, malambing na may pagkamahiyain na kahit nai-excite na ay kontrolado pa rin. Ngunit sa wakas ay nagagawa niyang ilabas iyon. He was always proud of her powerness every time. Tila isang laban ang napapalanunan niya. Jesus, ang layo na naabot ng utak niya. His mind always drifted back to those Waldstein night. Mama, bakit ang laki ng tummy mo? May kung anong nilingon ang anak. Wala sa narinig na sagot naman ni Jade. Pero kitang-kita niya ang nakarehistong figura sa tabi ng anak. Si Jade na pinapahid ng tissue ang braso ng anak. At nakikita rin niyang nasa background naman si Alexa. Inaabutan ng towel si Jade. Ngunit ang buong atensyon niya ay buong nakuha ni Jade. Baby, dapat careful ha. Mama's tummy is too big already. Malaya iyong nakarating sa pandinig niya. Oops, sorry po tita, sorry po mama. Marahil ay hindi na pagtuunan ng pansin ni na Jade na nanatiling active naman ang call. Kitang-kita niya ang mula sa dibdib hanggang sa bahaging natatabingan ng mesa ang isang katawan. At alam niya ang kurba ng katawang iyon. Ang kaibahan lang ay maumbok ang tiyan nito. Napahawak siya sa dibdib. Tila ba nagpapaligsahan ang tibok ng puso niya. Hanggang sa mamatay na ang tawag. Parang kidlat na hinanap niya ang charger at isinaksak iyon. Habang hinihintay na magkaroon ng kahit ilang porsyento ng battery, ay nagpalakad-lakad siya. Ang mga mata ay hindi niya maialis sa phone. Napapatingala na siya sa kisame at napapasambunot sa buhok niya. Jade is pregnant.